Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Breaking news po, nasa Bulacan na naman po. Ngayon po to nagaganap po sa kasalukuyan. Ayan po, galit na galit si BBM, nasa Baliwag, Bulacan. Kita niya po at pinapakita po ngayon sa media, ito po yung halimbawa ng Ghost Project. Ayan. Sabi pa ni BBM, wala ni isang nagawa. Ayan, no? Ayon kay BBM, walang ginawa kahit isang araw, hindi nagtrabaho, kahit puntahan nyo, wala kayong makikitang kahit ano. Pero ang katakataka rito, ito po, sa ang proyekto pong ito ay mayroon pong tatak na under ng DPWH. Ito po ay completed. Ganyan po kagrabe, Ganyan po kagrabe itong ito pong tinatawag nating problema ng flood control ghost projects. Ito po sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Wala po ni isang bato. Wala po ni isang nung huling pumunta nung isang araw yata. Nung isang araw, no? Hindi kahapon dahil kahapon busy tayo sa investigasyon ni Marcoleta. Nung isang araw po, at least merong merong semento, kaya lang kayang-kaya pundurugin, no? Biglang lumakas si BBM. Dumakot ng semento at dinurog sa kamay. Ngayon po, ni isang hollow block, ni isang semento, wala po. Wala po nagalaw ni isang araw, wala pong natrabaho. Immediately po, Mr. President, dapat po pinahuli na yan, pinadakip na po yan dahil daig pa po niya ng pagnanakaw. Mr. President, yung mga shoplifter po, mga nagnanakaw ng mga sardinas, delata sa mga grocery, maliliit na grocery, kulong agad yan, Mr. President. Eto po, wag po kayong tama po yan, magalit kayo. Kahit kami, magagalit nanonood lang Dapat po tayo magalit dito dahil pera ng taong bayan. Ito po yung inuutang natin. No? Nababayaran po hanggang kaapu-apuhan natin. Kaya po napakalaki po. Dito po napupunta yung mga inuutang natin. No? Taon-taon. Dito po napupunta, kaya po walang malalaking proyekto dahil lahat po yan ay nilagay dito sa mga flood control at ayuda. Mga kapatid, ito po nakakagalit talaga kasi nakikita, ito tinitignan ko yung picture, tignan nyo po. Ni isa, ayan po, ayan mismo si BBM Ayan ang picture nung flood control project. Wala po ni isang nakatayo. Ayan, may kubo-kubo pa. At saka nagtataka naman ako, bakit nyo naman tatayuan yan? No? Yan yung problema mga kapatid Ang tanong, Mr. President, hanggang galit na lang ba kayo? Ilang beses ba kayo magagalit? Ang kinakailangan po ng taong bayan ngayon, kami po ang kinagagalit po namin, kaming mga Duterte supporters, ang bilis nyong kumilos pagdating sa Duterte. Kalalapag pa lang po galing Hong Kong. Nakahanda na yung eroplano, nakahanda na yung mga huhuli, nakahanda na yung kulungan dun sa Dahig, Netherlands. Wala pong 2 oras at hindi po tumagal ng isang araw. No? Napasakay sa eroplano, napakulong nyo si Tatay Digong, dating presidente. Ang bilis po. Wala pong kasalanan Wala pa pong napapatunayan na kasalanan. Kung kasalanan po yung ginawa niyang war on drugs, tayo po ang bunga po niyan sa atin, no? Tumahimik po yung ating kapaligiran. Nawala po yung mga adiksyonist, natakot po ang mga kriminal. Kung yung mga gumagawa ng ganyan, natakot ang mga kriminal, tumino ang kapaligiran, ay ipapahuli natin. Ito pong mga, magkano tong 55 million
55 million, 0 po. Wala po ni isa. Grabe na po to. Tsaka napupuna ko lang, no, ang mga flood control project pala, gusto yata nilang bakuran yung mga ilog. Aba, kahit po pinakamayayaman na bansa, eto, ang lalaki po ng pondo. Ang balak yata nila lahat ng ilog sa Pilipinas, sementohin. Bakit po kinakailangan nga palang sementohin ng mga ilog? Malalaki talagang kakainin na proyekto niyan. Biruin niyo, balak niyo yata lahat ng ilog sementohin. Kahit po pinakamayayamang bansa, hindi po kayang sementohin yung mga ilog nila. Diyan po napupunta ang trilyon-trilyon na budget natin sa mga ghost project. Sabi nga sa inyo, lahat ng gusto nating marinig. Ano ba gusto nyo marinig? Gusto natin marinig na magalit ang presidente. Yan, galit na galit. Pero Mr. President, ika-4 na taon nyo na. Okay lang na magalit kayo kung ngayon lang po yan. No? Kauupo nyo lang, halimbawa 2022. Naupo kayo ng July. Kung Agosto kayo nagalit ng 2022 at galit lang, okay lang yan. Sa inyo na po naganap lahat yan. Ang lalakas po ng loob ng mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Kukolekta. No? Kukolekta yung kontraktor ng pera. Walang ginawa kahit na ano. Aba, hindi na po tama to. Umaksyon ba yung DPWH? Ang simple po, kahit tayo, wala tayong alam dyan. Kahit hindi po tayo engineer. May pumirma po dyan na completed. Unahin yung ipakulong yung kasama yung kontraktor. Magkasabwat yun. Tapos yung immediately boss nung pumirma, kasabwat din yun. Diyos ko naman. Sa bagay, may ginawa na po yung DPWH. No? May ginawa na po. Baka sabihin nyo, tayo, fair tayo dito. Pinapakita po natin kung may nagawa. Kita nyo naman, no? Sinang-ayunan natin si BBM. Tamang magalit kayo, pero hindi po sapat na magalit lang. Dapat may ginagawa na kayo. Buti pa si Bunuan ng DPWH, sikat na sikat. May ginawa po ngayon. Antindi mo, Bunuan. Ha? Antindi mo. Alam niyo kung anong ginawa? Nireshuffle ang mga regional. Nireshuffle lang mga regional director na hindi sinuspindi. Wala. Alam niyo po, hindi na po sapat na isuspindi lang o kung ano man, no? Kasuhan, mapakulong. Grabe po yan. Dating presidente, walang ninakaw. Oh. Wala kayong kinasong pagnanakaw. Yung vice president. Nasaan po yung mga maiingay? Ha? Si Raulo, si French Castro, si Brosas. Maski po yan sila Dilima, sila Shell Jokno. Tahimik ka, Hontiveros, Bakit nananahimik kayo dito? Ngayon po natin makikita yung mga tunay na yung lagi pong bukang bibig ang taong bayan. Ito po ang taong bayan po magdurusa dito. Tingin ko naman hindi na po pwede ang mga OJT niya. Totoong buhay po mga nakasalalay dito. Kung ilan po, dapat po bukod sa plunder, ang ikaso po dyan sa mga tao na yan, kung ilan po namatay sa baha. Alam nyo, simple lang po yung panagutan Kalimutan nyo na yung lintik na lahat kayo nag-iingay kayo sa impeachment. Niwala kayong ebidensya laban kay BP Sara. Ito po ang ebidensya, Pangulo mismo ang pumunta. Teka pala, Mr. President.
Ibig nyo sabihin, Mr. President, ikaw ang maghanap ng mga ghost project? Ano na lang silbi ng mga tauhan mo riyan sa Malacanang? Yung presidente pa naghanap ng ano. Alam po ninyo, ito Mr. President, pasensya na kayo. Alam niyo po kung bakit? Ang lakas po ng mga loob ng mga magnanakaw ngayon. Alam po kasi nila wala naman eh. Ano mangyayari sa amin? Tignan niyo po ang mga kabulustugan sa NAIA nung araw, nito lang, nung panahon nyo na. Nung panahon, before kayo, hindi po nagba-brownout sa NAIA. Nung panahon po ninyo, sunod-sunod yung brownout. Heads must roll, tagal na namin naririnig yan. Heads will roll, wala po yan. Wala pong heads must roll. Alam nyo nangyari sa NAIA? Alam na natin ngayon lahat. Sunod-sunod na brownout, may mga daga pa, no? Tingin ko sinadya yan para ma-privatize eh. Ngayon, nagdurusa na po, ang angal na po ngayon. Tayo rin, mga mananakay din po sa NAIA, mga pasahero din po sa NAIA, ang nagbabayad ngayon ng nagbayad sa San Miguel Corporation. Kaya yung San Miguel Corporation na yan, lulutas ng baha natin. Hindi mo alam. Kita nyo? Wala pa sila nagagawa sa NAIA. Kolekta na ng kolekta. Tinaasan kagad yung mga bayad dyan sa ano natin. Kaya talagang ngayon, imbis na may maparusahan, doon sa NAIA, balik ko lang na konti para maalala nyo na hindi lang po ito ang ano rito. Imbis po na mapasok parusahan yung pong mga naging dahilan ng mga brownout diyan. Malamang kumita pa. Tandaan po ninyo, pag may binenta, may kumikita. 'Di ba may ahente 'yan? Yung mga gumagawa na kapalpakan na bibiyayaan. Ako, simple lang, Mr. President eh. Kahit hindi po ako engineer, kahit wala, simpleng tao lang tayo. Pero sino po ang sangkot dyan? Siyempre yung kontraktor. Ikalawa, yung mga pumipirma. Yung mga nagsabi, okay na yan, completed. Yung nakapirma doon, lahat po na nakapirma doon, kasabwat yan. Paano ka pipirma na completed? Na ni isang ang inaangal natin nung mga nagdaang araw, nakita natin sa picture o sa video nung taga Mindorong gobernur, nakita natin na walang bakal, may isa lang maliit, ampaw na ampaw, no? Kagagawa pa lang, wasak na. Nakakagalit na po yun. Ito po tapos yung nakita natin si Mr. President na dumudurog ng semento. Naging Superman si Mr. President. Mr. President, action naman. Tama na po yung mga nariyan kayo. Mapipicture na naman kayo. Headline na naman kayo sa mga balita. Ituturo nyo na naman yung mga dapat gawin ng mga ganun-ganun. Nasa picture. Tama na po yung photo and video ops. Tarbaho na po, Mr. President. At saka, sino pa po? Yung mga nag-a-align ng pera ng taong bayan. Yung mga nagdagdag ng mga budget dyan. Saan po makikita yan? Sa small committee report na wala naman pala. Hanap kayo ng ng confidential fund kahit anliwanag na confidential. Gusto nyong pagpapaliwanagin si BP Sara sa confidential? Confidential nga. Kaya naman pala, utong-uto tayong lahat. Tayong mga Duterte, sagot tayo ng sagot. Siyempre, kinakailangan natin sagutin eh. Tapos, siguro pinagtatawanan po tayo. Gawa tayo ng committee para imbestigahan si BP Sara. Magagalit naman tayo. Doon na napunta yung galit natin eh.
sa pagsagot po dito sa mga lintik na confidential. In the first place, confidential nga eh. Bakit ibubulgar? Wala po. Hawak nila media, kakampi nila yung mga dilawan na maiingay, kakampi nila yung mainstream media, kakampi nila yung mga makakaliwang grupo, parang ang dami nila, di ba? Nagsama-sama. Yun pala, nilalayo tayo sa pagnanakaw ng mga to. Wala po naniniwala. Huwag kang mag-alala, Rosary. Sobrang... Sino may sabi sa'yo may naniniwala pa dyan? Kanina ko pa nga sinasabi, hindi po sapat na kayo ay naggagalit-galitan. Action. Yan po ang ginagawa sa atin. Tapos, galit na galit sila pagka tinitira natin. Sige, tirahin nyo pa si BP Sara. Para yung mga Duterte supporter, tutok lang sa pagtatanggol. Dagdagan pa natin, gawa pa tayo ng Quadcom. Para makulong si Tatay Digong, Quadcom naman. Biruin nyo iugnay, pagbibintangan si Duterte na siya yung Lord of all drug lords. Diyos ko naman, galit na nga sa droga, siya pa yung magiging Lord of all drug lords. Tawa siguro ng tawa yung mga nakakaisip niyan. Galit na ba sila? Sige, habang galit na galit sila, habang nagpapaliwanag sila dyan na hindi si Duterte, malaya tayo rito. Flood control, lahat yan. Budget, lahat yan. Dalhin natin sa flood control. Silipin na rin natin ngayon, mga kapatid. Silipin na rin natin ngayon, pati yung dalawa po kasi yung pangunahing ginagalawan ng pondo eh. Flood control tsaka ayuda. Wala pa po, hindi pa po nila nabubuksan yung ayuda na yan. Mukhang walang balak galawin. Mukhang walang balak buksan. Tayo na po humingi. Senator Marcoleta, pagkatapos po ng flood control projects, pwede po ba isunod nyo yung ayuda? Wala talaga eh. Wala nakakaalam eh. Marami po nagtataka, kahit kayo, sino sa inyo nakatanggap ng ayuda? Taasan lang tayo ng kamay. Alam niyo po ba, para lang kayo magkaroon ng ideya, nung panahon ni Duterte, halos lahat tayo nakatanggap ng ayuda. May trabaho ka, siyempre walang may trabaho nun dahil pandemya eh. Para magkaroon po kayo ng ideya, ilang beses kayo nakatanggap ng ayuda, kumpara nyo po ngayon. Yung budget po ng ayuda ngayon, 2 taon na pong budget sa ayuda ni Duterte. Hindi po ayuda, 2 taon na pong budget sa pandemya ni Duterte. Ibig sabihin, yung 1 taon na budget sa ayuda ngayon, 2 taon na pong pandemic budget. Kasama pa po yung pagtuturok ng ating mga bakuna. So bakuna, pati ayuda. Kung marami po nakatanggap, kasi po tignan nyo, ganito ko nila ilalarawan yan. Ano problema natin ng pamimigay ng ayuda na yung panahon ni Duterte? Ang problema po natin nung panahon ng pamimigay ng ayuda dahil bawal po yung dikit-dikit, social distancing. Pero sa dami po ng nabibigyan ng ayuda, tabi-tabi na po yung pila. At yan po buong Pilipinas. Tanong, sa mga namimigay ng ayuda, may pila po ba ngayon? May mga pila po ba ngayon ng ayuda? Yan yung sinasabi natin. Yun po, noong namigay ng ayuda, no? Yung mga namigay po ng ayuda noon, problema nila yung pagpapapila dahil dapat social distancing eh. Pero nabigyan po. Ngayon, may mga pila ba ng ayuda? Alam niyo po kung magkano ang budget ngayon ng ayuda? Doble. Doble ng 2 taon ni Duterte. Ganun po kadami yan. O, dito muna tayo. Sa flood control muna. Baka sumobra na kayo ng galit eh.
Alam nyo, hindi na po tama to, Mr. President. Kayo mismo nakakakita. 3 po ang magkakasabwat dyan. Yung nagbigay ng budget dyan, no? Oh. Yung humingi ng budget dyan, na malamang congressman. Yung nag-aproba na yan ay complete. Kung ilan po yung nakapirma na yun, yun po yun, lahat po yan kasabwat. At syempre yung kontraktor. Grabe. Grabe lang po masasabi natin. Hindi na po to. Ngayon kayo, dinideliberate nyo na naman ngayon. Meron pa rin budget ang flood control. Tigilan nyo muna kababudget. Alam nyo po ang immediate dapat, Mr. President. Ha? Tigilan nyo muna pagbabudget dyan sa flood control. Kontrolin nyo muna yung magkaroon muna ng mga makukulong. Si Tatay Digong naglingkod ng tapat, maraming nasiyahan sa paglilingkod. Wala kayo sa kalingkingan. Ang ginanti natin, nakakulong ngayon. Eh, hindi naman po sapat na magalit. Kahit ba magalit na magalit, kung wala namang aksyon, hindi po kinakailangan magalit lang. Kinakailangan po aksyon. Kinakailangan po may makulong. Sa inyo po mangyayari yan, alam nyo kung bakit, Mr. President? Alam nila wala to. Happy-happy tayo ngayon. 3 taon nilang ginagawa yan. Hindi na po 1 week yan. Kailan po nagsona? Sa sona niya po sinabi yan, mga ghost project. Guni-guni sabi niya, di ba? Ang sabi niya, guni-guni. Mga proyektong guni-guni. Yun po yung ghost project. Oh. Kailan pa po niya sinabi yan? Sinabi niya yan, eto, sa'yo ba to, kamote? Eto bang video na to, sa'yo, kamote, saan ba to? Kung nakikinig ka ngayong kamote, may binigay dito Hindi ko lang alam, putya, baka mamaya, hindi pala sa Pilipinas to. Mahirap. Mamaya sabihin ni Tore, puta, walang iyakan pa doon sa yan, sa Indonesia. wag ko muna ipakita. Baka tanim to. May mga nagpadala sa akin ng mga video na may mga bumagsak na flood control. Mahirap na. Ang daming mga tanim ngayon ni Tore. Marami na naman makakasuhan na vlogger. Alam nyo po, tignan nyo po yan Hindi po kasalanan din ng mga vlogger yan May magpapadala sa'yo ng video, di ba? Siyempre, kala po to, Pilipino to yun po yung, kaya ako po, pasensya na kayo kung minsan, hindi ko pinipicture yung mga video-video na pinapadala nyo. Siyempre, iba na yung nag-iingat, di ba? Okay. Ano pa ba balita natin? Yun po, no? Ako, eto pa, isa pa pala. Nababanggit po yung COA. Alam nyo, takang-taka ako sa inyong COA, no? Nung iniimbestigahan si BP Sara, bida-bida kayo dun Willing kayong magpagamit dyan sa mga investigasyon na yan ng akala nyo talagang binusisi nila lahat, pati yung mga masisira pa lang na pagkain, bakit pinakain, masisira na. Imagine niyo yun. Masisira, hindi pa po sira. Di ba? Ano po ibig sabihin ng masisira? O malapit ng masira? Malapit pa lang Ano po gagawin nyo para, yung mga department store nga pag malapit ng mag-expire yung mga itlog, di ba? Bina-buy one, take one.
Yung itlog, pangit na halimbawa yun kasi nauubos yung itlog. Yung gatas, yan. Pag mga ilang buwan na lang, may expire na, buy one, take one, may discount na. Hindi po, tignan nyo, sinasabi nila, ibig nyo sabihin naman ng mga congressman na nag-ano. Kayong mga COA, no? Kanino ba kayo naglilingkod? Sa mga congressman? Putya, lahat ng busisi kay BP Sara, nariyan kayo sa investigasyon na. Ngayon, eto, bakit walang COA dyan? Ang DPWH, bawal ang COA? Alam nyo, alam nyo COA, napakahigpit nyo po sa mga simpleng ilan ng kokongban, kulay ng kokongban, yung kokongban ba ang higpit nyo po ron. Pero yung mga ghost project, wala kayong higpit. Okay lang sa inyo lahat. Completed. Ni isang hollow block, wala. Baka sabihin nyo, nambobola ko rito. Si Mr. President na magsalita, eto sabi, walang ginawa. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Kahit puntahan nyo, wala kayong makikita kahit ano. COA. Ano na COA? Wala kayong nakikita. Pero lahat binubusisi nyo kay BP Sara. Pati siguro, mali itong kulay ng pulanchok. Medyo maputla tong kulay ng pulanchok. Puta, ano to? Disallowance. Iba yung kulay ng pulanchok. Medyo maputla. Lahat binusisi nyo kay BP Sara, no? Lahat ng mga pwedeng dokumento hinahanap nyo. COA. Dapat ang COA pagpaliwanagin din eh. Paano nyo natatanggap COA na completed yung project? Kasabot rin ba kayo, COA? Nagtatanong lang ako kasi ang hirap nyong palusutan eh. Mahirap po kayong palusutan sa totoo lang. Yung mga tapat na tao, mahirap magpalusot sa inyo. Pero yung mga magna, yung mga ghost project, lusot lahat. Kinang-kinang. Ano ba yan? Lahat-lahat yan. Tapos yung mga media natin, asa na kayo? Yung mga traditional media natin, ang dami nyo pong pera sa totoo lang. Lahat ng mga walang katuturan. May baklang gustong umihi sa CR ng babae. Putya, issue sa inyo. Interview dito, pasikate. Si Pura Loka, issue dito, punta dito. Tindi, padala ng mga reporter. Kahit saan nagpapadala kayo ng mga reporter eh. Wala lahat sa inyo, wala nakaalam ng mga ghost project. Tindi rin ng media. Sa buhatan talaga lahat eh. Ngayon, naghanap kayo dati. Ito, lapit kayo mga dilawan kakamping, mga makakaliwa. Kayo lahat kayo, mga maiingay. Maiingay na accountability. Asan kayo ngayon? Asan yung accountability nyo? Pati humba. Tuwan-tuwa kayo nagbabalita. Nagpadala pa kayo ng mga reporter doon para alamin ng humba. Putang tindi nyo. Tapos wala nakabalita sa inyo na mayroong mga flood control project na ghost. Opo, totoo yan. Kala nyo nagloloko tayo sa humba? Balita po nila yan. Binabalita po nila yan. Alam nyo, COA, kayo tagapagbantay namin eh. Putya, naging bantay kayo ni BP Sara eh. Lahat ng galaw ni BP Sara, inaano nyo eh. Meron kayong audit. Lahat ng anti-Duterte na sigaw ng sigaw. Mga pari, kumusta na mga pader? Pader, wala po bang ano? Sa Bulacan po ba? Panay Bulacan to ha. O yan, nagtataka rin ako, Mr. President. Bakit panay Bulacan?
Bakit hindi kayo magpunta na sa Bicol? Wala po mga anomalya sa Bicol? Bakit pa panay Bulacan? Bicol naman. Taga dyan sa Bicol yung maraming kontraktor, di ba? Okay ba sa ano? Walang problema sa Bicol? Kawawa naman kami mga Bulakenyo. Mga pari sa Bulacan. Ay, mga father. Ang ingay po ninyo, di ba? Ha? Ang ingay po ninyo pagdating po nung mga impeachment kay BP Sara. Accountability. Accountability. Wala po bang pari sa Bulacan? Hindi nyo po nalaman na may mga ghost project? Ha, father? Bakit po tahimik yung mga pare sa mga kontraktor? Ako po hindi ko po kilala yung mga kontraktor dyan. Pero bakit po tahimik yung mga pare sa mga pag-usapin po ng mga flood control projects? Ang dami nyo po sinabi nung panahon ng mga impeachment hindi natuloy. Pati Supreme Court, binabanatan nyo eh. Lahat po ng mga bumibira sa Supreme Court, bakit wala po kayong biraman lang dito? Bakit po kayo walang salita man lang? Ito po, breaking news po to. Ngayon lang araw na to, galit na galit si BBM. Yung mga Atenista, yung mga Lasalista, yung mga salsa. Wag na. Yung mga lahat na sumausaw po sa impeachment ng mga universidad. Bawal po sa inyo banatan tong flood control projects. Ha? Ngayon po nakikilala ninyo kung sino talaga yung mga nagki-claim na taong bayan. Ito na po yun. Ito na po yung tunay na laban ng taong bayan. Alam nyo kung bakit? Yan po, that's where your taxes and that's where our utang goes. Lahat po ng inuutang ng gobyernong ito na pinakamalakas pong mangutang. Opo, hindi na po nyo pwedeng sabihin na utang ni Duterte na minanan nyo. Pinakamalakas umutang tong Pangulo na to. Mr. President, dyan po ba napupunta yung mga utang natin? Sa mga ghost project? At ano na ngayon? Magalit lang tayo? Magagalit lang kami? Meanwhile, magpa-drug test lang sa Senado, okay na? Drug test lang? Ano sabi ni BP Sara? Willing siya magpa-drug test. Basta iutos lang ng Malacanang. Malacanang, utusan nyo na si BP Sara. Hindi pwede mag-utos ng drug test kasi correct. Pag nag-utos sila ng drug test, sila muna magda-drug test. Dito na po pumapasok. Diba sabi nila, si Duterte no, projection lang yan na matapang, projection lang yan, pero duwag din daw, nagpo-project lang daw na matapang si Duterte, pero duwag naman sa China. Ha? Bakit? Kaaway ba natin China? Pagkaibigan mo ba, dapat tapangan mo? Kaibigan tayo, pero matapang ako, ha? Matapang lang daw sa mga kriminal. Yun na nga yun eh. Matapang nga eh. Matapang nga sa kriminal eh. Kaya nga po takot ang mga kriminal kay Tatay Digong. Yung mga magna sa gobyerno, napahinga sila ng 6 na taon. Takot eh. May paglalagyan sila eh. Alam niyo yung aura ni Tatay Digong? Baka hindi lang ako ipakulong nito. 'Di ba?
Alam niyo po, simple lang po yan, no? Yan lang po, tatlo na yan. Yung taga DPWH, lahat po ng pumirma dyan. Unahin nyo na yung mga ghost kasi walang lusot eh. 'Di ba? Yung ano kasi, yung Malabnaw, pwera sa Mindoro, dapat yun, matik na rin yun. Alam niyo po, Mr. President, kung kasing bilis kayo ng pagpapahuli nyo kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, kung kasing bilis kayo ng pagpapahuli ninyo kay Tatay Digong, grabe. Kung kayo galit na galit, paano pa kaming taong bayan? Pastoral letter pa ba? Oh, may pastoral letter pa kayo kaya sa impeachment ni BP Sara. Ngayon ba mga kaparian, may pastoral letter din kayo? Ay, yung contractor ba na pagawa ng simbahan niyo? Yun ang problema nila, Father. Baka kalahati ng simbahan nila, no, ay si contractor. Kaya naman pala mga pare tahimik eh. Baka kalahati ng gumawa ng kanilang simbahan na bago, malaki. Kalahati kay contractor. Kalahati kay congressman. Yari. Hindi talaga iimik yung mga pare. Bakit naman kami imik? Badong, bakit hindi mo binabanatan yung Ibarreleon? Kasi po katoliko ko eh. Wala akong pakialam sa Ibarreleon eh. Tsaka yung mga Ibarreleon, hindi naman nagpapastoral eh. Hindi naman sila nananawagan na magalit sa impeachment eh. Ang gusto ko lang, maging patas lang yung mga pari namin. Kung gaano kayo kasigasig na nangangampanya para ma-impeach si BP Sara, dapat ganit. Kasi yung sinasabi niyong accountability ni BP Sara, wala ngang ebidensya yung mga nag-aakusa eh. Tanong niyo po kung sino nag-aakusa. Ay, yung mga congressman ang nag-aakusa. Mga congressman pala nag-aakusa. Ayun pala. Alam niyo na ngayon. Oh, 'di ba? Lahat po yan diversionary. Para, sige, yan, dyan. O, galit na ba mga Duterte? Galitin nyo pa. O, feedan nyo si Auntie Claire na mga sasabihin para lalo magwala. Tuwan-tuwa sila, nagwawala tayo sa mga walang katuturang bagay. Tuwan-tuwa sila ini-issue natin yung mga maliliit na bagay, no? Pag sagot-sagot, yan, sige, magagalit na sila. Yan, palabasin nyo sila konti. Yan, sige, Auntie Claire. Ito, meron pa tayong mga dalawang spokes. Si Abante, si Princess. Ilabas ang prinsesa. Ilabas si Bukoy. Puta, galit na tayo sa kanila lahat. Meanwhile, sige, habang galit na galit kayo dyan, ghost project kami rito. Ang galing din eh. Ang galing ngayon, hindi na po kami. Focus na kami. Wala na yan. Talagang nilantad sa atin. Ginagarapal tayo. Magagalit ka po. Mukhang sinasadya nila. Pati galit natin eh. Magalit tayo sa ibang bagay. Reaksyon sa ginagawa nila. Ito ginagawa namin. Ito. Magalit kayo dito. Pero ito pala ang pinakamatindi nilang ginagawa. Yung hindi natin natutuklasan ngayon lang. Hay! Kulong. Naghanap po kami ng makukulong. Ngayon, aralin nyo po. Sino po yung mga galit na galit kay BP Sara? Malamang kasabwat yan ng mga to.